Ray, may biglang malakas na lumagutok nung habang tumatakbo ko. Tapos binisita ko yung ilalim. Ito ang nakita ko. Yan. Ito ang nakita ko, Ray. Tanggal, oh. Ito, tanggal, oh. Kaya ngayon, di ako makakatbiyahe. Ito, tanggal, oh. Tanggal siya. Ito yung video na pinadala sa akin ni customer sa messenger ko. At ang problema niya mga boss, yung torsion bar bolt niya natanggal. Pero dito naman sa kabilang side ng torsion bar niya, wala naman naging problema. Nakalagay naman yung bolt dyan. Doon lang sa kabilang side yung natanggal. Ito pala, oh. Tumalsik pala ito, natanggal to. Natanggal pala to dun sa kabila na yun. May mabibilang kaya nitong bolt na to. Ito, tumalsik, oh. Yan. Natanggal pala ito. Yan, natanggal. Ano ba tawag dito? May mabibilang ba dito? Umitsa pala to, ito. Yan. Umitsa parte na yan. Yung bolt na yun, natanggal to. Sa kabila. Ayan yung torsion bar mga boss. Ang natanggal dyan yung pinaka-bolt niya. Ang purpose kasi nitong torsion bar, pag gusto mong iangat itong harapan mo, hihigpitan mo lang pa kanan itong torsion bolt adjuster niya. Pero sa nangyari kay customer, natanggal yung bolt dito sa torsion bar niya. Kaya ang mangyayari dyan mga boss, babagsak dito sa passenger side. Ayan mo, nakikita nyo, di ba? Nakababa na itong fender niya. Halos itong gulong matakpan niya na. Balik ulit ako dito sa kabilang side mga boss para makita nyo yung difference nila. Dahil nga yung torsion bar bolt nito hindi naman natanggal. Kung makikita nyo, hindi naman nagbago yung clearance dito sa fender at gulong. May papasok mo pa rin yung kamay mo. At kung mapapansin nyo nga, ayan mga boss, yung torsion bar bolt nya, intact naman siya, nakalagay. Ayan o, yung tinuturo ng araw mga boss, ayun yun. Balik na ulit ako dito sa passenger side kung saan yung torsion bar nga, natanggal yung pinaka-bolt nya. Ito kasing torsion bar mga boss, nakakonect yan dito sa lower arm suspension nya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nasa suspension nya nakakabit. At hindi mo yan basta-basta may babalik sa dati niyang posisyon dahil nga sa lumalaban yan. Kahit na itulak mo yan ng jack mga boss, mahihirapan ka. Kaya ang diskarte dyan mga boss, after mo matanggal itong gulong, kalasin mo yung mga humahawak na parts dito sa lower arm or suspension arm. Gaya nitong shock absorber mga boss, gumamit ako dyan ng socket sa number 17 para matanggal ko itong bolt dito sa shock absorber. At yung shock absorber naman, bibitaw yan dito sa suspension arm mo. Dito naman sa stabilizer link bushing, gumamit ka ng box wrench sa number 14 para matanggal mo yung nut. Double nut yan mga boss, dalawang nut yung tinanggal ko dyan. Ayan yung unang nut na tinanggal ko, tapos ito naman yung pangalawang nut. Ginamitan ko na ng impact wrench yan mga boss para mas mabilis kong matanggal itong pangalawang nut dito sa stabilizer bushing. Tapos yung bushing yan, pati itong washer nya, tinanggal ko na rin. Tapos sinikwat ko pababa itong stabilizer bar nya. Tapos dito naman sa ball joint mga boss, gumamit ako dyan ng socket wrench na number 12 at box wrench na number 12 para matanggal ko yung apat na bolt and nut dito sa upper ball joint. Kontrahan kasi yan mga boss, kaya kung mapapansin nyo, dalawang tools yung ginamit ko dyan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ayan na yung pangatlong bolt and nut na number 12 na tinanggal ko. Tapos ito naman yung panghuli na bolt and nut na tatanggalin ko. Number 12 din yan mga boss. After ko matanggal yung apat na bolt and nut dito sa ball joint, ipapaliko ko pa kanan itong manibela ni customer. Dahil nga sa tatanggalin ko naman itong cutter pin ng tie rod niya. Ayan mga boss, natanggal ko na itong cutter pin niya. Gagamit naman ako dyan ng box wrench na number 17. Luwagan ko itong nut dito sa tie rod. Tapos gamit ka ng ball hammer. Paluin mo itong steering knuckle para bumitaw itong tie rod. Ayan mga boss, bumitaw na itong tie rod. Pwede mo na ngayon tanggalin itong nut, pati itong tie rod. Chinek up ko itong tie rod, pati yung racken mga boss, wala naman siyang problema. Kaya gamit itong socket wrench sa number 14, tanggalin ko na itong dalawang bolt dito sa strut bar niya. Bali itong strut bar mga boss, tatanggalin kong buo yan. Hindi ko na ipakita sa inyo sa may harapan nitong strut bar. Meron akong tinanggal dyan na nut na number 24 para matanggal kong buo itong strut bar. Ayan mga boss, nakita nyo, diba natanggal ko siyang buo. Pati itong stabilizer bar mga boss, i-disconnect nyo rin yan dito sa suspension arm. Tapos gamit ka ng plier, tanggalin mo itong cutter pin dito sa ball joint. Pag natanggal mo yan, gamit ka ngayon ng number 22 na box wrench. Luluwagan ko itong nut dito sa upper ball joint nya. Pag maluwag na yan mga boss, gaya ng dati, gagamit ako ng ball hammer
papaluin ko itong spindle para makalog itong ball joint at bumitaw siya dito sa spindle. Ayan mga boss, bumitaw na itong ball joint at tinanggal ko na yung nut niyan. Pati yung ball joint tinanggal ko na rin, tsaka ako ibinaba itong jack niya. Sunod ko naman sa tatanggalin dyan itong brake caliper kasama yung holder niya. Pero unahin ko munang tanggalin yung dalawang bolt na number 22 dito sa brake caliper holder. Tapos gagamit ako dyan ng socket wrench na number 14 para matanggal ko naman itong bolt dito sa brake caliper. Tapos pwede mo nang tanggalin itong brake caliper niya at syempre pati itong holder tatanggalin mo rin. Nababanad kasi yung brake hose mga boss kaya tinanggal ko yung brake caliper holder pati yung brake caliper. At dahil sa bumaba na yung suspension arm, malambot ko nang maiaangat itong torsion bar niya. Ipuposisyon ko na yan mga boss. Meron naman yung guide, hindi kayo maliligo pag ibinalik nyo yan sa dati niyang position. Ito na yung bagong bolt dito sa torsion bar niya. Una, ilagay mo muna yung seat half mo niya na malaki. Ipasok mo yan sa guide niya mga boss. Tapos, ilagay mo na ngayon itong bolt dito sa torsion bar. Ipakapit mo na yung thread niyan dito sa malaking seat half mo na nilagay mo. Pero kung mapapansin nyo, yung maliit na seat half mo, hindi ko na tinanggal dito sa bolt. Tapos, i-check nyo kung maayos yung pagkakalapat ng seat half mo niya dito sa torsion bar. Pag okay naman siya mga boss at walang problema, higpitan mo na ngayon dahan-dahan itong torsion bar bolt mo. Mas the best kasi kamayin mo muna sa paghigpit para sigurado ka na kumapit ng maayos sa thread niya itong torsion bolt. Pag okay na sa palagay mo, kapit na talaga yung thread niya, o pwede mo na ngayon gamitan ng impact wrench mo yan. Ang discard dyan para malapit sa katotohanan yung pag-adjust mo dito sa torsion bar bolt, sukatin mo yung pagkaka-adjust ng torsion bolt mo sa kabilang side. Iparehas mo lang sila para kung kulangin ka man or sumobra, konting pihit na lang. At sa bawat pag-adjust mo dito sa torsion bolt niya, i-check mo itong leveling lip kit niya kung nasa guide yan. Pag okay naman yung pagkakalapat niya, o higpitan mo siya ulit, mag-adjust ka, ibig kong sabihin. Tapos check up ulit kung pasok sa guide. Pag okay, higpit siya ulit hanggang sa makuha mo na yung tamang adjustment. O di ba mga boss, madali lang naman i-DIY ito kung ganitong klaseng sasakyan nyo at magkaroon kayo ng ganitong klaseng problema. Dahil sa okay na ako dyan, balik na ulit ako dito sa harapan ng sasakyan ni customer. Dito sa kinalas ko yung ball joint, shock absorber, pati yung ibang pyesa niya. At dahil nga sa nakababa itong suspension arm, lagyan nyo ng jack dito sa ilalim. Tapos iangat nyo yan para hindi kayo mahirapang magbuhat nitong suspension arm. Unang-una di nyo kaya yan. Kaya ang diskarte yan, jackan nyo dito sa ilalim para umangat siya. Tapos ilagay nyo na ngayon itong ball joint. Sa paglagay naman itong ball joint mga boss, di rin naman kayo maliligaw dyan kasi mayroon naman tamang position yan. Para yung apat na bolt and nut, pag inilagay nyo, tumapat siya dito sa butas ng upper arm. At pag inilagay nyo naman yung bawat bolt nyan mga boss, siguraduhin yung naipakapit nyo ng maayos sa thread nya itong nut para hindi kayo makalos thread. Tapos pwede nyo na ngayon i-final yung higpit gamit itong socket wrench na number 12. Pag okay na yung pagkakahigpit mo sa mga bolt, ipwesto mo na ngayon itong brake caliper mo, pati itong holder nya para ma-connect mo na itong spindle dito sa upper ball joint. Ipakapit mo na sa thread nya itong nut ng ball joint na number 22. Tapos gamit ka ng box wrench na number 22, higpitan mo muna yan ng kaunti, huwag mo muna siyang ipa-final para maiposisyon mo muna itong brake caliper holder mo, pati itong brake caliper. Tsaka mo ngayon ilagay na yung dalawang bolt dito sa brake caliper holder mo, ipakapit mo na yan sa thread nya. Ayan mga boss, yung una, ito naman yung pangalawa. Pag okay na, gamit ka na ngayon ng impact wrench mo para ma-final mo na yung higpit dito sa dalawang bolt ng brake caliper holder mo. Tapos gamit yung box wrench sa number 22, i-final mo na yung higpit dito sa nut ng ball joint. Tapos yung cutter pin yan, huwag mong kalimutang ilagay. Siyempre naman dapat baluktutin mo itong dulo ng cutter pin para hindi siya mabunot dito sa nut ng ball joint mo. At dahil sa natanggal mo na itong brake pad, bago mo ibalik yan dito sa rotor disc mo, padaanan mo ng liha para kahit papano matanggal yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad mo. Sayang naman kasi natanggal nyo na, konting pagod lang. O dilinisan nyo na itong brake pad kahit na padaanan nyo nga lang ng liha. Kadalasan kasi mga boss, pag yung brake pad nyo, marumi na siya, kapag nagpreno ka, makakarinig ka ng ik, o kaya pag tumatakbo yung sasakyan mo, parang may sumisipol, gumaganon, marumi lang ang brake pad pag ganun. At bago nyo ilagay yung brake caliper, nakita nyo naman yung sliding pin, pinahiran ko ng kaunting grasa. Tapos ito naman brake caliper nyo, pag ibinaba nyo yan, siguraduhin yung maayos yung pagkakalapat nya.
Saka nyo ngayon ipakapit na itong bolt ng brake caliper nyo dito sa thread niya at i-final nyo na yung higpit gamit yung socket wrench na number 14. Pag okay na, dito naman tayo ngayon sa shock absorber. Pwede mo na ngayon ilagay yung bolt niyan na number 17. Siyempre naman, isentro nyo muna yung butas. Para pag inilagay nyo itong bolt, hindi kayo mahirapan. O diba, okay na siya. Siyempre yung nut, isunod nyo na rin sa ipakapit dito sa bolt. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 17 at i-final mo na yung higpit. Yun, nalaglag pa. Tapos kabit mo na itong tie rod mo dito sa steering knuckle. Ilagay mo na rin yung nut niyan, ipakapit mo na siya sa thread niya, tapos gamit ka na ngayon ng box wrench mo na number 22 at i-final mo na rin yung higpit. Pag mahigpit na yung mga boss, nakita nyo naman, pinalo ko pa. At dahil sa hindi pa tumapat yung butas ng cutter pin, syempre, konting adjust pa. Pag tumapat na yung butas, isaksak mo na, tsaka mo ngayon baloktutin yung dulo, o di ba? Ganun lang. Basic na basic lang naman at kayang-kaya nyo, di ba? Tapos ito namang stabilizer bar niya, ilagay nyo na yan. Hindi, ano talaga yan? Tigas talaga to. Ganun talaga may diskarte dyan eh. Di ba? Malaban eh. Kung lumalaban talaga. Lumalaban ka rin. Meron pang ilalim tsaka pang ibabaw na ano yan, Oo. washer. Siyempre naman. O talaga oh. Hindi, ibig sabihin hindi iba yung... Ano, sa ilalim mo, meron. Hindi yung meron siyang Ano? suotan. Oo nga. Meron. Ayan oh, ko talaga oh. Oh, meron oh. okay. Ko talaga. Alam ko naman yan. Yung Napanood na sa YouTube. Oo, nagkamali Sabi ko na, ay mga boss, puro YouTube na lang tayo. Ito kasing si customer, mahilig manood sa YouTube. Kita nyo naman, tinuturuan pa niya ako. Sa akin naman mga boss, di ba kilala nyo naman ako pag may nagtuturo na customer. Sinasakyan ko lang at mas natutuwa ako kasi meron siyang natututunan. Sabi ko nga sa kanya, ikaw na magtuloy maghigpit niyan. Punta na ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para itong stabilizer bar niya, maikabit ko na ng maayos itong clamp bushing niya. Para hindi bumaba itong stabilizer bar niya, nilagyan ko ng jack yan mga boss. Ganyan pag gagawa kayo, pag medyo nahihirapan kayo, kuha lang kayo ng jack, lalo't bumababa yung ginagawa nyong pyesa, kaya yung pinakabakal dahil mabigat. Lagyan nyo ng tukod, ganun ang diskarte. Tapos itong clamp bushing niya, iposisyon nyo na siya, ikalawit nyo na kumbaga, tapos ilagay nyo na itong bolt na number 12. Pero bago ko tapusin yung trabaho dyan mga boss, ilagay ko muna itong strut bar niya. Siyempre kasama na dyan yung bushing. Meron niyang panloob na bushing at meron siyang panlabas. Ito yung panlabas na bushing mga boss. Oh. Yan. Sabi ko nga kay customer dito sa dulo ng strut bar, ilagay nyo na yung 2 bolt na number 14. At ako naman dito, ilagay ko na itong bushing, yung washer, tapos yung lock washer, ilagay ko na yan. Ayan yung lock washer niya. Tapos itong nut na number 24, ipakapit ko na yan dito sa thread niya. At pag kumapit na yan mga boss, gumamit ka na ngayon ng socket wrench na number 24. Higpitan mo na yan. Pero, wag mo muna siyang ipapainal. Kasi, before ko tinanggal yan, syempre, nagluwag ako dito sa likod. Kailangan, ibalik ko muna yung dati niyang sukat. Sukatan ko yan, mga boss eh. Pag dito sa strut bar mga boss, pag nagkalas kayo, sukatan nyo. Hindi pwedeng higpit lang kayo ng higpit. Kasi, pwedeng magkaroon ng kabig yan kapag hindi nyo siya binalik sa dati niyang position. In short mga boss, pag nagluwag ka ng nut dito sa likuran ng strut bar mo, ayan nga mga boss, yung inihigpitan ni customer, dapat tandaan mo yung bilang ng thread. At dahil nga sana ibalik na siya sa dating yung sukat, yan mga boss, nakita nyo, ipinainal ko na yung higpit gamit yung socket wrench na number 24. At sa kabilang dulo ng strut bar mga boss, dahil nga sana ipakapit naman na ni customer sa thread niyan, ipapainal ko na lang yung higpit gamit nga itong socket wrench na number 14. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ayan yung unang bolt na number 14 na hinigpitan ko. Pag okay na, dito naman ako sa pangalawang bolt na number 14, higpitan ko na rin yan. Siya nga pala, bolt and nut yan, kaya 2 tools ang gagamitin nyo. Dahil sa okay na ito mga boss, i-check ko muna itong mga tornilyo niya. Para sigurado ako na wala akong nakalimutan. Syempre una dito sa stabilizer bushing, yung nut niyan mahigpit na, pati yung 4 na bolt dito sa ball joint, at syempre yung bolt and nut dito sa shock absorber, okay na rin. Kasama na rin syempre yung bolt dito sa brake caliper. Kinapa ko na lang yun mga boss. Di ko na pinakita sa inyo dahil ilalagay ko na itong gulong. Hindi ko muna hinigpitan yung stabilizer bar sa ilalim niya kasi nga lumalaban mga boss eh. Dapat talaga nakalapat yung 2 gulong para hindi ako mahirapan sa paglagay ng bolt and nut dito sa clamp bushing niya. At dahil sa mahigpit na yung gulong, ilagay ko na itong bolt and nut dito sa clamp bushing.
Ito kasing nut mga boss, dapat built-in yan. Ikaw mo natanggal na sa pagkaka-welding, kaya bolt and nut na yung ilalagay ko dyan. Dahil sa nailagay ko na yung bolt and nut nyan, ibaba ko na itong jack. Tapos gagamit ako ngayon ng impact wrench. Gamit yung socket wrench na number 12, i-final ko na rin yung higpit dyan. Ayan mga boss, may higpit na siya. Dito sa kabilang side mga boss, naka-built-in yung nut dyan, kaya madali ko lang na ilagay itong bolt nya. Higpitan ko na yan mga boss. Okay. Dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito sa pangilalim ni customer, balik na tayo dito ngayon sa torsion bar niya. Dahil nga sa kailangan pa akong mag-adjust dyan. Kita nyo naman, oh, napasobra ako. Ang taas. Masyadong nakanga itong harapan ni customer. Oh. Ang laki. Oh. Sumobra ako sa pag-impact mga boss. Actually mga boss, kaya ko naman sinabi sa inyo, tandaan nyo. Dahil ako kasi hindi ako nagtanda. At least alam ko naman yung gagawin ko. Kayo, para magkaroon kayo ng idea, sabi ko nga, sukatin nyo yung adjustment ng bolt dito sa torsion bar. Gayahin nyo lang yun para hindi kayo maligaw. Ako naman kasi mga boss, baka sabihin nyo, bakit siya hindi mo tinandaan? Alam ko naman yung gagawin ko boss eh. Sa inyo ko lang binigay yung tip na yon para alam nyo. Number 22. Yan. Pigitin mo naman ito pababa eh. Makikita mo dyan, tinan mo, bumababa. Pansinin mo. Ha, bababa. Luwagan mo lang to. Bumababa. Okay na. Kulang pa raw. Tatanting ko. Ba't inches lang? 1 inches o centimeter? Centimeter lang. Ah. Inanubo ko pa rin dito. Okay yung natural, nakaangat di umaangat eh. Oh. O yan. Parehas na ata. Parehas na ngayon. Parehas na 21. O, din last pala ng tsamba natin. O yan, 21 Oh. Okay na. Ikaw talaga oh. Ginamitan ng metro ni customer para daw sigurado. Di wow. Sige, abante naman tayo ngayon. Huwag mo na sukatin yan. Magbabago pa yan pag umandar eh. Parehas na. Pares na. Tanggalin ko yung Pag umandar kasi itong sasakyan mga boss, tapos sa tag yan, preno-preno ka, magbabago pa sukat yan. Kung dati siyang 21, magiging 20 pa yan, o kaya magbabawas siya ng kaunti. Bababa pa rin siya ng kaunti, ibig kong sabihin. O ayan mga boss, kung makikita nyo, bumaba pa siya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea, at kung maaari, huwag yun mas sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. O diba, parehas na sila ng sukat. O, sukatan mo nga! Sukayan. Para sumukat, para sigurado. Oh, bago nga. Sabi siya, babago eh. 20. Ilan? Kulang 20. Kulang 20. Sige, sa kabila, ganyan din. Babago nga eh, sabi ko sa iyo eh. Oh. Ayun, halos parehas na. 20 to. 20 na rin. Oo. Ah. 20. Sigurado ka? Oh, 20. final na yun. Final answer. 20. 20. No, final answer mo. Oh, sakto, 20. Oh, nakuha. Oh, nanalo na tayo. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Ito po si Brother kalimutan ang pangalan. Bernard. Brother Bernard.